Kakaibang senyales ng diabetes na hindi nyo pa alam, tuturo natin. Alam nyo naman, diabetes, delikado to, di ba? Oras na may diabetes tayo, babantayan natin maraming komplikasyon. Pwede sa puso, pwede sa stroke, pwede sa paa, pwede sa mata, maraming komplikasyon. So ito yung mga kakaibang signs na hindi mo napapansin. Tulad ng mga ihi ng ihi sa gabi, pwede ba yan? Pwede bang sign ng diabetes? Lalo na to, may ibang senyales ng diabetes sa gabi lumalabas. Kaya hindi natin napapansin. Tingnan natin, ha. Tulad nito, number 1, ihi ng ihi sa gabi. Okay? Ngayon, pag ihi ng ihi sa gabi, marami namang dahilan. Pwedeng prostate problem. Pwedeng hindi dahil pwedeng prostate, malaki prostate. Pwedeng marami ka uminom ng tubig. Pwedeng senior citizen na, lalaki o babae. Pero pwede rin tong senyales ng diabetes. Bakit ihi ng ihi ang may diabetes? Ang nangyari po kasi, tumataas ang blood sugar sa dugo. So, pag maraming glucose, maraming sugar sa dugo, ang gagawin ng katawan natin, ipipilit niya iihi itong extra sugar, extra glucose. So, pag pinipilit niya ihi ka ng ihi sa gabi. Okay, so isang possible sign niya ng diabetes. Kung hindi yung maiba na banggit ko, prostate, di ba ba? Number 2, ito, pinapawisan sa gabi. Pawis na pawis. Maraming dahilan ng pagpapapawis. Baka mainit yung panahon, pinapawisan ka. Pwede sa babae menopause, di ba? Pinapawisan. Mga hyperthyroid, pinapawisan din. Pero, isang possible cause ng pagpapawis sa gabi ay mababa ang blood sugar. Lalo na kung meron kayong maintenance sa diabetes, possible, natutulog ka, bumabagsak yung blood sugar mo, hypoglycemia, kaya pinapawisan ka. Okay, dapat i-adjust yung gamot, di ba? Kasi sa umaga, pwede mo check blood sugar, gabi, hindi mo ma-check eh. Di ba? Kung duda ka na baka mababa blood sugar, di kain ka konti, kain ka ng saging, o kain ka ng cracker o tinapay para tumaas-taas ang sugar. Number 3, signs sa gabi na possible sa diabetes, restless leg syndrome. Ibig sabihin, pag natutulog sa gabi, hindi nila mapigilan, galaw ng galaw yung paa. Parang kinukuryente ang paa. Nangangati ang paa, sumasakit ang paa, humihilab, nangangati, parang may humihila, parang maraming langgam na naglalakad sa paa. Restless leg syndrome yan. Ngayon, merong ibang sakit. Isang ibang sakit sa nerves na nagkakos ng restless leg syndrome. Pero, possible din na diabetes. Yung mga diabetes na mataas yung blood sugar, nasisira yung nerves eh. So, pag yung nerves sa paa nasira, peripheral neuropathy yan. Diabetic peripheral neuropathy, pag nasira yung nerves, bukod sa manhid, mahina pakiramdam, pwede masugat, pwede ka rin magkaroon nitong restless leg syndrome. So, pa-check din ang blood sugar. Ito, mga kakaiba to lahat. Number 4, sleep apnea. Hilik ng hilik sa gabi. Tapos, pag hilik, biglang titigil ang hininga. Sa lakas ng hilik, tumitigil ang hininga. Yan, okay? Possible ba yan sa diabetes? Tama po, possible. Una-una, pag diabetic kasi, usually overweight sila. So, pag diabetic, overweight, mataba sila, mataba dito sa leeg, pwede sila umabot dito sa snoring at sleep apnea. Pero, possible din na wala kayong diabetes. Wala kayong diabetes. Ang problem nyo lang, ito, paghilik at sleep apnea, nagbabara lang yung lalamunan. Pwedeng malaki leeg, o makapal yung mga laman dito sa lalamunan natin. Ngayon, pag nag-umpisa ka sa sleep apnea, pwede rin magdulot ng diabetes. Paano mangyayari yon? Sleep apnea, ibig sabihin, kulang ka sa oxygen. Kulang sa oxygen katawan mo, dadami carbon dioxide, mahihirapan yung katawan. Pag nahirapan yung katawan, magkakaroon na ng insulin resistance, hindi na gagana yung insulin, tataas na yung blood sugar mo. Pag tumaas, so pwedeng yan ang umpisa. Hilik ng hilik, overweight, magdudulot ng diabetes. Tapos yung diabetes, lalo ka mag-overweight,
lalong lalala to. So, papacheck tayo sa pulmonologist. Kailangan magpapayat. Merong mga technique, pwedeng side ang tulog o yung iba nilalagyan ng CPAP machine. Yung machine na para makatulong sa kanila sa paghinga. Number 5, ito. Ito, madaling araw. Ito, okay blood sugar niya. 2 a.m. Ito, dilat siya. Nighttime hypoglycemia. Sobrang gutom, sobrang nginig sa gabi. Kasi nga, pag natutulog tayo, pwedeng bumaba ang blood sugar. Ano ang low blood sugar? Less than 70. Minsan, pag tulog, bababa pa ng less than 55. Diba? Mamaya, makomatose pa. Pag umaga, bumaba ang blood sugar, alam mo yun. Diba? Inom ka ng Coke, ng soft drinks, diba? Tapos pa-check mo blood sugar mo. Pero, pag sa gabi nangyari, hindi mo mamamalayan eh. Yan ang problem. Diba? So, pwede ka kumain something para malaman mo. Pwede mo i-adjust yung gamot mo. Hindi kasi ito napapansin. So, possible, kung may gamot ka sa diabetes, i-adjust. Or yung kain mo. Baka masyado maaga kain mo. Like ako, kain ko alas 6 ng gabi. Diba? Baka gugutumin na. So, pwedeng kain ka maaga. Pag mga 8 o'clock, meron kang konting extra kain, kahit maliit na tinapay, para hindi ka gugutumin sa gabi. Yan o. Night time. Ito, ayon sa isang pag-aaral, yung pagbagsak ng blood sugar, 50% nangyayari sa gabi. So, common to. Common to. Number 6, uhaw na uhaw pag madaling araw. Okay, sa gabi. Ito po, minsan, nakikita ko to sa maraming pasyente, ang unang sintomas ng diabetes, hindi yung mga mamanhid, yung yung sugat hindi gumagaling. Late yun, mga late signs. Ang early sign, na pinaka-early sign ng diabetes, uhaw. Laging dry mouth, laging uhaw. Mas obvious pa pag gabi. Okay? Bakit? Kasi pag mataas ang blood sugar mo, di ba, mataas ang blood sugar, pipilitin ng katawan ilabas yung blood sugar. So, ihi ka ng ihi. Diba? Tulad na sinabi ko, isang sintomas, ihi. Pag ihi ka ng ihi, madi-dehydrate ka. Kukulangin ka ng tubig, uuhawin ka. Matutuyo ang lalamunan mo. Kaya mapipilitan ka uminom ng tubig. Diba? So, pwede yan. Okay? Number 7. Comment po kayo. Baka ito ba yung first symptom nyo? Nighttime cramps. Okay? Halos lahat ng tao makaka-experience ng cramps. Halos lahat, okay? Pagdating ng 60 years old nga, marami. Madalas magka-cramps. So ako madalas rin ako magka-cramps. Ngayon, maraming ibang causes ng cramps, Pwedeng dahil sa mababa potassium mo, kain ka ng saging, nagka-cramps. Pwedeng dehydrated ka, kaya ka nagka-cramps. Pwedeng napagod ka, naglakad ka ng malayo, nagtrabaho ka, kaya ka ng cramps. Pwede nalamigan ng aircon, nagkaroon ka ng cramps. Pero, pwede rin diabetes. Okay, ano connection ng diabetes sa cramps? Tulad na sinabi ko, complication ng diabetes, nasisira ang nerves. Diabetic peripheral neuropathy. So, pag nasira ang nerves, pwede mag-cramps. Pag dehydrated, kasi mataas ang blood sugar, magka-cramps ka din. Okay? So, yung diabetic na madalas mag-cramps, usually maraming sintomas, masakit, manhid, nangingimay ang paa. So, pa-check din ang blood sugar. Number 8, malabo ang mata. Okay? Komplikasyon ng diabetes to, di ba? Pwedeng diabetic retinopathy, yung blood vessel, nabubulag. Yan ang payo sa akin ng mga ophthalmologist kong kaibigan. Sabi niya, Doc Willie, turuan mo yung kababayan natin, i-check ang mata kung may diabetes. Kasi kadalasan, yung mata ang pinapabayaan, marami nabubulag dahil sa diabetes. Tapos, ang sintomas nito, kadalasan sa gabi. Kasi gabi madilim eh. Di ba? Madilim sa gabi. Kaya parang lalong hindi ka makakakita. Blurred night vision. Pag sa umaga, maaraw, tingin mo nakakakita ka naman. Pero pag gabi, doon lumalabas yung walang ilaw sa gabi, doon parang lumalabo ang mata, hindi ka makakita ng kulay,
parang may floater pa, parang may lumulutang-lutang, i-control ang blood sugar, pa-check sa ophthalmologist. So, yan ang 8 nighttime signs ng diabetes na kakaiba. Pakita ko lang sa inyo mga tips. Normal blood sugar, 70 to 100. Okay? Pag ang blood sugar nyo, 101 to 125 milligrams per DL, mild diabetes na yan. Papunta na sa diabetes. Pag 125 pataas, diabetes na yan. Okay? Paano iiwas? Siyempre, pagkain, exercise, gamot, at blood test. Yung apat talaga. Pagkain, aayusin, exercise para bumaba blood sugar, gamot kung kailangan, at magpapacheck ng blood sugar para malaman ito. Gusto mo bumaba? Galaw-galaw. Ito yung mga usual symptoms. Sinabi ko na sa inyo, yung mga sugat na hindi gumagaling, vaginal infection, laging nauuhaw, hindi na makipagtalik, mahina na yung pagtatalik, pero medyo late na yan, namamanhid, namamayat, laging pagod. Pero yung pinakita ko sa inyo, mas kakaiba. Maraming komplikasyon ng diabetes, pwede ma-stroke, masira ipin, masira nerves, ma-heart attack, mata mabulag, pati glaucoma, at ito pinakadelikado pa, kidney failure at dialysis. Okay, para makaiwas sa komplikasyon, dapat chinecheck lagi ang paa. Okay, bawal magpaa gabi-gabi. Pag may sugat, kailangan gagamutin na kasi pwedeng maputol ang paa. Pag may nakita ko sa barangay na putol ang paa, 99% diabetic na yan. Okay? Magandang sapatos, kailangan. Sa mata, yan, normal retina, yan, diabetic retinopathy. Ang nangyayari, nagkakadugo-dugo. Yan, nagkakadugo-dugo. Nagkakaroon ng mga bagong ugat yung mata. At pag nagkaroon ng mga bagong ugat, nangyayari, parang hinihila niya yung retina. Parang hinihila niya, dumadami yung ugat. Pag dumami yung ugat, yung papel, parang nakukuluntoy siya. So, minsan nagre-retinal detachment. So, kailangan pa-check ang mata, lahat ng diabetes. Sayang din yung mata. Mahalaga po to. Okay? Pati ipin, importante. Oras na masira na yung ipin, kasi nga, mataas blood sugar, mabilis magka-infection. Gum disease. So, tamang pagkain, yung mga matatamis, diba? Maalat, matataba, bawas talaga sa pagkain. Dapat talaga yung pagkain nyo, pare-pareho ang dami, lalo na kuminom kayo ng gamot. Bawas stress, exercise. Pag may sakit, tumataas ang blood sugar. May binabantayan. Stress and diabetes, malaking connection. Mas stress yung tao, mas... Ito, picture lang, timbang. Minsan kailangan ng insulin treatment, rubber shoes. Check ang blood pressure, check ang puso, check ang mata. May mga gamot na binibigay. Okay, baka may nakita kayong fake news na maraming mga fake news Marami nagbebenta ng gamot. Pero ako, huwag kayong maniniwala sa fake news. Sinasabi ko sa inyo, harapan tayo na okay ang metformin. Okay, maganda, pwede ibigay, pwede inumin, walang delikado. Marami nagpe-fake news, sinasabi ko daw walang metformin, masama. Kalokohan po yun, nagbebenta yun ng ibang gamot. So okay ang metformin, binibigay natin. Itong mga sulfonylurea, kung ano sinabi ng endocrinologist nyo, yun din sasabihin ko. Dito lang kayo maniwala sa page natin, ha? Marami ng kalokohan ngayon sa social media, marami ng AI na kung sino-sinong iniimbento na fake news. Sa health, fake news. Sa entertainment, maraming fake news. Sa politika, maraming fake news. So, hindi talaga maiwasan to. Grabe na yung fake news ng social media. Pag bumababa ang blood sugar, di ba? Ilan sa mga sintomas, nanginginig, mabilis heart rate, sobrang gutom, pinapawisan, nahihilo. Okay? Tapos, anong reason minsan lumalala ang diabetes, hindi na inom ang gamot, sobrang alak, at ibang mga problem. Diabetes and mental health, importante din. Mas stress tayo, meron tinatawag na diabetes distress. Pag diabetic, usually stress, may denial sa sakit, loneliness, walang motivation, frustrated, at takot sa sakit. Sundin nyo lang po to. Punta kayo sa endocrinologist nyo pag nakita mataas ang blood sugar. Salamat po.